Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong balita. Balitang totoo. Okay, balitang totoo po. Kasi ito, ginawa ng fake news. Ang sinasabi po nila, ito raw pong mama na si Gilbert Mejia Flores, pinatay May 31, 2024. Naku, matanda lang pala sa akin ng 4 na taon. No? Ngayon po, siya po ang itinuturo ng kung sino-sino na siya raw ang nag-prepare o gumawa ng birth certificate ni Mayora Alice. Okay? Pero alam niyo ho, ito kasi yung mga kumakalat Ayan ganito, post ni Maria Dolores Santos. Bakit pinatay si Gilbert Mejia Flores ang nagrehistro ng birth certificate? Ito, nagrehistro rito, ha? Sa ibang balita naman, gumawa. Gumawa Silverio de Ginto. May 31 ito. Bakit di alam ng mainstream media? Diba? Pinatay si Gilbert M. Flores. Siya nagrehistro ng birth certificate ni Alice Guo. Bonifacio Mabini. Pinatay si Gilbert Mejia Flores. Siya ang nagrehistro ng birth certificate ni Alice Guo. Diba pare-pareho? Mamaya yan. Okay? Pero alam niyo ho, nag-post po yung anak nito. Okay? Ito yung una niya, nung binalita kasi nila, nais po namin ipaalam na ang aking ama na si Gilbert Flores ay pumanaw na. Kami po ay nabigla at labis na nalulungkot sa mga nangyari, pero nais po namin magpasalamat sa mga tumulong at nagpadala ng kanilang pakikiramay. Kung maaari lamang po, huwag nang ikalat ang mga larawan ng scene of the crime bilang respeto na lamang sa amin at sa aming ama. Ay kanya pong labi ay ibuburol sa Blackman, Barangay Ungo, Tarlac City, mamayang hapon June 1, 2024. Okay. So ngayon, nag-post po yung anak dahil po sa mga kumakalat na yan. At ito po yung sinasabing salarin. Itong page na to, Filipinos Patriotism. So tinuturo po nila ito na BBM or pro-BBM page ito. Sabi rito, nakatakdang sumipot sa hearing sa Senado. Ngunit siya ay namatay isang araw bago ang hearing. Diba? So ngayon, nag-post po yung anak at sinasabi niya po ay ganire. Sabi ni Gilo Flores, no? Together with Gail and Marites. Totoong Marites po ito, ha? Hindi yung chismosa. Marites Flores. Anak po ako ni Gilbert Mejia Flores. Wala pong katotohanan na may kinalaman si Mayor Alice Guo sa nangyari sa kanya. At hindi rin po totoo na siya ang gumawa ng birth certificate ni Mayora. Ongoing pa rin po ang investigasyon sa nangyari sa aking ama. Naway respetuhin niyo po ang aming pamilya. Kami po ngayon ay nagluluksa sa kanyang pagkawala at para niyo ng awa, tigilan niyo na ang pagkakalat ng maling impormasyon. Gumagawa na po ng hakbang ang mga kapulisan sa mga nagpapakalat ng walang katotohanan balitang ito. Yari kayo ngayon. Diba? Pero alam nyo kasi, kahina-hinala, bakit naman ho napatay? Diba? Well, para ho sa akin hindi nangangahulugan na panamatayan ay pinapatay ni Mayora. Okay? Alam niyo ho kung bakit ganun yung aking naiisip dito. No? Unang-una, malaki hong pabor para ho kay Mayora kung yan po ay nilitaw. Alam nga, mag-implicate niya ang sarili niya na, ako po yung nagawa ng birth certificate ni Mayora, di ba? Pinake ko po yung mga impormasyon. Alam nga naman, gumalon yun. Yan ay kung totoo siya po yung gumawa, di ba? Ngayon, alam niyo kung bakit ito pinatay. I am actually expecting na meron pong mamamatay dyan sa Tarlac na mga tao na ikukonekta na may kinalaman kay Mayora. Bakit? Siyempre, alam nyo na, para gumulo ang balita, gumulo ang investigasyon. Diba? Kasi tingnan nyo ang meron pong mabigat na burden of proof dito sa pag-aakusa kay Mayora na siya po ay hindi isang Pilipino. Wala pong iba kung hindi yung mga nag-aakusa. Ganun, pakitype nga po, yung ngayon lang kasi iba baka late okay po ba yung audio natin? Basag ba? Kung okay po, type 1. Okay? Okay, so please lang po, please. Bago ko tumuloy.
Oh, okay naman pala, Alex eh. Okay, so tuloy tayo. Siguro late yung nakapanood nila. Alright, so going back, no? Kasi ganito ho yan. Kinakailangan pong mapatunayan ito ng kumukontra sa kanya. Basag. Sige, ganito. Lilipat na lang ako ng mic para, ng headset. Sige. Alright, I'm back. Pasensya na sa microphone kanina. Okay, so ngayon, ito, pagka pangit pa rin ang audio, pasensya na, wala na ako magagawa. Wala na ako ibang mikropono, ito na lamang po. Okay, so okay, bakit ko naman naisip na ganun? No? Balikan natin. Unang-una ho, kailangan kasi rito mapatunayan ng mga nag-aakusa na siya ay hindi Pilipino. Okay? Kapag hindi ho Pilipino si Alice, pwede po siyang kailangan mapatunayan nila na hindi siya Pilipino. Paano? Yung kanyang birth certificate po ay pineke. Okay? Peke lang ito, ganoon. Patunayan talaga yan. Kapag hindi po yan napatunayan, kasi hindi po burden ni Mayora na patunayan na siya po ay Pilipino in the first place. Legalistic speaking there's a presumption o reality po. Pilipina si Mayora. Ang katibayan, ito pong kanyang birth certificate. Okay? Walang question doon. Sabihin man nila na ito ay peke, pineke, napakadali pong mag-akusa. Pero yun pong mga nag-aakusa, kailangan po nilang patunayan ang sinasabi nila. Kapag nabigo silang patunayan yan, si Mayora po, lilitaw po, legalistic, by legality, mapapatunayan po talaga na siya po ay isang Filipino citizen. Now, isa pa, dalawang bagay po kasi ang way nila para patunayan na si Mayora Alice ay hindi po Pilipino. Unang-una, ang magulang ni Alice ay hindi ganito makinig kayo maigi. Marami kasi nalilito rito. Hindi ho malaking bearing kung ang nanay ni Mayora ay Chinese din na puro. Okay? Bakit? Meron pong dalawang paraan tayo ng pag-acquire ng citizenship. Yung isa, by blood, isa sa iyong mga magulang ay Pilipino. Okay? Yung pangalawa naman po, wala kang dugong Pilipino, pero pinanganak ka sa sa Pilipinas, ikaw ay Pilipino. Okay, ganon. So in the case of Alice, yung pangalawa po, kailangan nila ngayong ma-debunk na si Alice ay hindi po ipinanganak sa Pilipinas. Yun lang. Okay. Ngayon, kung gusto naman nilang mapatunayan na siya po ay walang dugong Pilipino, di ipa-DNA test nila si Mayora. Pero again, uulitin ko lang, kahit po napa-DNA test nila at sinabi ng DNA testing result, si Alice ay lumaki sa farm, dati siyang kalabaw na nag-aalaga ng baboy. Ano ngayon? 'Di ba? Kung dito naman po siya pinanganak. Dalawang bagay po 'yun, ulitin ko lang.
yung kanyang pagiging Chinese o Filipino, so kung DNA, mapapatunayan kung may dugong Pilipino siya o wala. Okay, yun lang. Ngayon naman, ang importanteng basagin nila dito ay ang sinasabi ni Mayora na, Your Honor, ako po ay Pilipina. Ipinanganak po ako dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng hilot. Diba? Lumaki ako sa farm. Dati akong kalabaw. Nag-aalaga po ako ng baboy. So, ngayon pag maganda na ako, naging akong mayor. Yun po kailangan nilang basagin. Ngayon, sa pagkamatay naman po nito, palagay ko rito, kung hindi ito may dating kaaway, ito po ay biniktima para sadyang guluhin ang takbo ng investigasyon. Diba? Yan, correct. Kailangan magpa-DNA sila sa sinasabi kanyang nanay. But then again, hindi po yan po pwedeng maging dahilan kung maging Chinese ang kanyang nanay, kung maging si Lin ang nanay niya, o kung sino pa man, pero mananatili pa rin siya sa pwesto. Kasi hindi mabubura nito ang presumption sa bisa ng kanyang birth certificate na siya ay pinanganak sa Pilipinas. The ultimate way para matanggal siya, mabaliwala yung kanyang mamakuwaran to sa madaling salita, kailangan nilang mapatunayang hindi pinanganak sa Pilipinas si Alice. Kapag lumabas ang resulta ng DNA na ang kanyang mga magulang po ay hindi Pilipino ang isa sa kanila. Yun lang. 'Di ba? Pero again, doon ho sa mga nagpapakalat ng balita na ito hong si Gilbert Mejia Flores ang nagparehistro, pwede sana maglabas po kayo ng pruweba. Yun ang nire-request Maglabas daw kayo ng pruweba na ito nga pong kanilang ama ang nagrehistro o yung gumawa. Iba-iba kasi yung mga akusasyon Siya yung gumawa, ibig sabihin nag-prepare ng birth certificate. Meron ng mga nagsasabi na siya yung nagrehistro, dalawa yon. Siya ba yung nag-prepare o siya lang yung lumakad papuntang civil registry ng kung saang lugar sa Tarlac para irehistro, o siya ba ay empleyado ng LGU, 'di ba, para sa pagrehistro? Alin doon, 'di ba? Kaya sana huwag nang ganyan lagyan ng mga mali-maling balita. Kapansin-pansin kasi pagkatapos mamatay ng tao na itinuturo, ayan naglabasan yung mga ganito. So, para ho sa akin ay, oy, sabi ni Dynamic Force, walang kwenta ka. Thank you po. Kung hindi niyo ho naunawaan yung sinasabi ko, hindi ko na po kasalanan yun. Pero uulitin ko lang po. Yes, jus sanguinis principle tayo. Sabi niya. Okay, ulitin ko lang. Sa pag-acquire ng citizenship, diba? For example, isang Pilipina, ang kanyang tatay ay isang Amerikano. Isang Amerikano ang kanyang tatay. Ang nanay niya ay isang German. Pinanganak siya sa Pilipinas, lumaki siya sa farm, 'di ba? Dati siyang kalabaw. Siya po ay isang Pilipino. Okay? So kung gusto niyo siyang mapaalis sa pwesto na kanyang hinahawakan, ay kailangan yung patunayan na hindi po siya rito pinanganak sa Pilipinas. Dinala lang siya rito kung kailan malaki na, 'di ba? Sabi ni 17 years old na siya, nagpa-late registration sa LCR. Walang affidavit of two non-interested parties, isa yung requirements ng local civil registrar. Exactly. Ang problema, pag narehistro na po, yung mga kakulangan na yan, nababaliwala na yan Kasi katulad yan, po pwedeng sabihin, meron yan, pero may dumukot. May kumuha dahil sinasabotahe siya. Naalala ninyo, katulad nito si BBM. Noong panahon ng kampanya, sinampahan siya ng disqualification. Bakit? Kasi nga po, yung daw pong yung na-desisyon na ng Court of Appeals na tax evasion case. Pero yung tax evasion case na yun po, hindi po siya nahatulan as tax evader. Penalty nga lang siya kasi po dahil sa kakulangan ng kopya ng
income tax return. Yung income tax return na yon ay ang nangyayari doon, yan po, eto may professor dito ng accounting. Yan. Yun pong income tax return na yan nung araw, 90s. No, 80s. And until early 2000, no, and I was a messenger at the time, early 2000, pumupunta ako sa BIR, dala-dala ko yung ITR, income tax return. Doon in detalye, pati kung magkano yung babayaran namin. Tapos ngayon, dala ko yung cheque naka-attach. So yung taga-BIR, tinatype yun. Kwenta-kwenta sila ngayon. Okay? So, doon nila malalaman, doon ngayon nila ako bibigyan ng resibo na nagbayad kami. So sa record po, sa record ng Ilocos Norte, si PBBM po, since automatic deduction yun, yung kanyang sahod, no, yung kanyang buwis doon sa kanyang kinita bilang gobernador. Tama? Ang nangyari ngayon ay etong tawag diyan, etong kanyang buwis ay automatically kinakaltas ng accounting department ng LGU nila, ng Ilocos Norte. Pero bakit sinasabi ngayon doon sa korte si BBM hindi nagbayad ng buwis? Eh sa record nila may bayad siya ng buwis kompleto. Ang kulang lang hindi mahanap daw yung kanyang ITR. Ano makinalaman ni Bongbong Marcos sa ITR? 'Di ba? So ganun din 'to. Oh. So bayad siya pero hindi lang makita yung attachment. Bakit? Diyos ko naman, alam niyo naman, si Amy Marcos nga nag-aral ng law sa UP, Diliman. Pero sabi ng UP, wala raw record sa kanila. Sabi ng mga aktivista, wala ka makuhang record. Wala nga po talaga. Eh uso hugutan nung araw sa mga dokumento. Alam niyo naman gaano kakurap ang mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? So, yan ang mga ano nila diyan. Kailangan lang nila mapatunayan. Hindi yan pinanganak sa Pilipinas. Tapos patunayan nila sa pamamagitan ng DNA. Ewan ko lang kung bakit walang nag-o-offer ng DNA. Yan. After 1 year ba ng appointment sa mga talunan? Oh, tama po. Okay, Rachel, Watanabe. Sir JDB, bakit ang anak ko pinanganak sa Pinas may birth cert, porket Japanese passport ang gamit niya nang umuwi ng Pinas for 3 years? Nag-penalty siya for overstaying daw. Nako! Bakit ganun? 'Di ba? Okay mga yun alam ko na. Kinakailangan nyo rin kasi na i-avail ninyo yung dual citizenship natin. Correct me if I'm wrong kailangan yung i-avail yung dual citizenship natin. Okay, sa tita ko na 30 years sa Canada mahigit, no. Dito sa Pilipinas kinakailangan niyang umalis bago mag 1 buwan o 2 buwan or else penalty at lagi siya nagpe-penalty buwan-buwan. Yun, that's correct, tama. Gano'n talaga. Ngayon nung nauso na po yung dual citizenship, inavail niya yun. Oh, nakaka-stay na siyang matagal dito sa Pilipinas. Minalas nga lang dito na COVID. 1 week or 2 weeks before ng flight niya pabalik ng Canada. Okay, so iwan na po muna natin ito. Yung Philippine passport nga niya. Kaya sayang lang, wala na si Chang. Okay, pag-usapan naman natin itong susunod. So again, dito kay Hilbert Mejia, yan panawagan, 'di ba? Ang masakit kasi ron, nakikita sa mga FB pages na nakasupport daw kay PBBM yung ganung balita. Ito naman pag-usapan natin, ito masaya to